Magandang hapon po sa inyong lahat. Hiling ko lang po na samahimik tayo ng ilang saglit at tayo kipikit sa panahon ng panalangin. Panginoon po namin Diyos, sa pagkakataong ito, Ama, buong puso kaming lumalapit sa iyong napakadakilang harapan. Ama, maraming salamat sa pagpapala mo sa amin. Itinulot mong mapayapang nakarating ang mga miyembro ng Tigapalengke sa lugar na ito na taglay ang buhay at lakas. Ama, wala kaming may gaganti sa mga pag-ibig mo ito, kundi ang ikaw po ay aming pasalamatan at purihin. Sa pagkakataong ito, Ama, nakikisuyo po kami na ang mga pangunahing leader, mga pangunahing opisyalis na pinagkaloob mo sa pagkakataong ito, sa panahon ng pagtalakay na kung ano man po ang agendang inihanda nila, sana ipagkalooban sila ng katalinuhan upang sa ganon magampanan nila ng payapa ang kanilang mga tungkulin na makakatulong po naman sa mga Tigapalengke. Ang maraming Diyos, maawa ka po't mahabag. Bigyan mo ng magandang kalooban ang mga nangunguna upang sa ganon ang bawat isa mabigyan nila ng kasiyahan sa kanilang pagtalakay sa mga dapat pag-usapan sa pagkakataong ito. Ang maraming Diyos, maawa ka po't mahabag. Kung sino man, Ama, ang mangunguna sa pagkakataong ito, bigyan mo siya ng talino, ng lakas ng loob, upang pagkaloob niya ang mga dapat na tatalakayin. Ama namin Diyos, sa pagkakataong ito, Ama, pagkakataon na akin din pong hihilingin ng Ama ng bayan na ipinagkaloob sa amin, sana'y magsilbi at magbigay ng lalong magandang kinabukasan sa mga tiga Santiago, lalo na sa mga Tigapalengke na makakasamahan ko sa bayang ito. Ama namin Diyos, sumasampalataya po ako, tulong at basbas ay ipagkaloob mo sa aming lahat. Paghariin mo, Ama, ang kapayapaan sa mga pagpupulong na ito. Umaasa po kami, Panginoong Diyos, tulong at basbas ay iyong ipagkakaloob sa aming lahat sa pagkakataong ito. Hinihiling po namin ang mahalaga mong basbas sa pangalan po ni Jesus, amin pong dakilang tagapagligtas. Magandang hapon po sa inyong lahat. Manatili po tayong nakatayo para po sa bansang awit sa pamumuno po ni Dr. Evelyn Prado. Maraming salamat po. Maaari na po tayo umupo. Okay. Maraming salamat po kay Aling Ligaya, syempre, at syempre kay Ma'am Evelyn sa pag-lead po sa atin ng ating prayer at syempre ang ating pambansang awit. Okay, para po sa konting brief description at saka welcome message na rin, syempre, at rasyonale ng ating pulong. Palakpakan po natin ang chairperson ng Committee on Tourism, Trade, and Industry, our Honorable Councilor Aisen Faith Marero. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang hapon po sa ating lahat. Narito po ang Committee on Trade and Transfer of Rights. Narito rin po kami para po ilatag sa inyo ang ordinansang amin pong malapit na ipapasa para po sa panibagong kontrata dahil para po
sa kaalaman ng lahat, ang kontratang ito po ay 6 months lamang po habang inaayos po ang market code. Dahil alam po namin pag naayos natin ang market code, mas madali po nating mapapaunlad ang patakaran dito sa mas madali po ang patakaran dito sa ating market, ganun din po ang pag-unlad ng ating syudad. At nais po namin ipaalam sa inyo na ito po ay hindi lamang sa mga konsihal, kundi sa pakikipagtulungan po ng mga offices concerned like City Treasurer's Office, CPDO, City Planning and Development Office, Market Admin of course, Engineering's Office, ano pa ba? Legal Office, syempre. Kasama po yung mga offices na yan sa pagbuo po nitong ordinansang ito at ng kontrata. Yun lamang po. Maraming salamat po na sa patuloy niyong pagsuporta sa ating pong pamahalaan na alam po nating ginagawa po ang lahat para rin po sa ikauunlad ng ating bayan. Maraming salamat po. Okay, para naman po i-discuss sa atin yung procedures. Ano ba yung mga pamaraan? At yung mga pagkakasunod-sunod ng pag-a-apply po ng lease of contract, hindi lang sa mga new applicants, pati rin po sa mga renewal of contracts at syempre yung transfer of rights. Ano po, para mas tayo malinawan ng buti, tawagin po natin ang City Planning and Development Coordinator, si Engineer Michelle Bayawa. Magandang hapon po sa ating lahat. Actually, yung presentation ko po ay siguro 5 minutes lang, pero as per program, it is designed as 15 minutes. So, ipapakita ko po sa inyo, papakita po namin kung paano po yung proseso sa application for new and the renewal ng contract of lease para sa ating mga market stalls. Okay po? Okay, so we have here the procedure in the application for contract of lease for market stalls. Specifically, the old and for the new public market. So later on, we will be showing to you the site development plan of the old market and the new market area. So first step, number 1, okay, so you have to submit the accomplished application form in the following and the required attachments to the office of Councilor Aisen or directly sa Taxpayers Lounge. Meron po siyang extension office sa Treasury. Okay po? Next step. After the submission of the application form and other requirements, they will now schedule a committee hearing. Okay? Kung ilan man po yung nag-apply, lahat po ng yan ay manonotify through letter para dumalo po sa nasabing pagpupulong. Okay? So ano po bang pag-uusapan sa committee hearing? Ano pong pag-uusapan doon? Pag-uusapan po yung eligibility ng applicants. Kasi po, syempre, hindi lang naman isa ang magiging interesado sa mga vacant stalls na yan. So, lahat po iisa-isahin base doon sa technical requirements and legal requirements na i-represent later on ng Secretariat. Pag-uusapan po doon kung sino
ang eligible for the award ng stall. Okay? Next step. Okay? After committee deliberation, sa level po ng Committee on Tourism and Trade, i-endorse na po yan sa Sangguniang Panlunsod. Okay? So magkakaroon po ng session sa Sanggunian and for them to discuss. Okay? Okay? So, i-endorse sa Sanggunian for the issuance of resolution recommending the award. Okay po. So, after the issuance of the Sanggunian, lalabas na po ang resolution. Okay? Next step is i-endorse ng office ni Ma'am Aisen yung resolution na yan sa City Legal Office for the preparation of the contract. Okay, yung CLO po dyan ay City Legal Office. So after the Sanggunian, baba na po sa City Legal Office for them to prepare the contract of lease. After the preparation of the contract, next step, approval na po ni Mayor. After approval ni Mayor, pwede na pong magbayad ng advance payment sa CTO or City Treasurer's Office. After the payment of the advance fee, pwede na pong notaryuhan pwede pong sa City Hall or outside. Okay po. Next step, yun na po. Release na po ng kontrata. So, ganun lang po kasimple yung proseso kung papaano po natin makuha yung lease contract para sa ating mga in-applyan na stalls. Kung ano man po yung mga checklist of requirements, the Secretariat will have to present to you yung mga yun po. Ilan po at magandang hapon po sa ating lahat. Maraming salamat, Ma'am Michelle Bayowa. Sige po. Okay, para naman po sa ating draft resolution, no? Ordinance actually, para i-discuss sa atin ng mas maigi yung tungkol sa draft ordinance na yan. Siyempre, kailangan ng legal matters. Kaya naman, tawagin po natin ang ating Assistant Legal Officer, Attorney Francisa Yasay. Palakpakan po natin siya. Magandang tanghali po sa ating lahat. Okay, yung pong nasasaad po dun sa draft ordinance po natin, hindi pa po siya final. Kaya nga po tinatawag natin siyang draft kasi dun pa lamang po papunta ang usapin regarding po dun sa rentals po ng Arcade 2. Nakapaloob din po dun, unang-una po yung title po ng magiging ordinansa natin. Pangalawa po yung contract of lease. Na-discuss na po ni Engineer Bayamo kanina kung paano po yung processing at kung paano po kayo makakuha ng contract of lease. Mas maganda po siguro pag i-discuss po natin unti-unti kung ano po yung nilalaman ng contract of lease. Kasi yun po ay magiging yung kontrata nyo sa city government at sa inyo po kung magagarant po yung application nyo later. Para makikita nyo po kung ano yung bawal, yung mga hindi dapat gawin, at kung magkano ang renta ng bawat stalls na inyo pong applyan. Ano po? Mag-umpisa po tayo. Ito po yung draft ordinance po natin. Ibig sabihin po, hindi pa po siya totally na ipasa. Prescribing the terms and conditions of contracts of lease of market stalls located at the old and new public markets of the City of Santiago. Amending for this purpose, City Ordinance Number 96/19, or otherwise known as the Ordinance Fixing the Rental Rates of Leased Commercial Buildings, stalls and lots in the Santiago City Public Market and for other purposes, and thereby authorizing the City Mayor, Honorable Joseph Salvador Tan, to enter into such contracts of lease on behalf of the City Government of Santiago. Yan po yung title nung yung sinasabi ko po sa inyong ordinansa kaganina. Mauuna po sa ordinansa yung mga whereas clauses po. Hindi ko na po siya i-discuss isa-isa kasi may papublish din po yan later. Ito po, yung section 1 po ng nasasabi pong ordinansa,
The title of the ordinance, this ordinance shall be known as the ordinance prescribing terms and conditions of the contract of lease of market stalls in the old and new public markets in the city of Santiago. Meron din po tayong section 2, 5 section lang po itong ordinance natin eh. Yung section 2 po natin, nasasaad po ang contract of lease. All contract of lease of market stalls located in the old and new public markets in the city of Santiago shall comply substantially with the following form and embody the terms and conditions as prescribed below. So yung kontrata nyo po later on sa city government po, ito na po yung nalalaman nila kung saan po kayo po ang pipirma at si mayor din po ang pipirma. So malaman po, mas maganda po sa inyo na malaman nyo po yung kung ano po yung mga nilalaman nung kontrata. Pero po dito, patterned na po ito, yung contract of lease, no annulment by this persons. Okay. Yung first, as lessor po, opo, yung City Government of Santiago po, represented by our City Mayor Honorable Joseph Salvador Tan. Yun po ay ang lessor. Ang lessee naman po natin ay kayo po. Kung yung pangalan po ninyo, legal age, Filipino, single married residence, or any corporation. Okay. Sabi po dito, una pong paragraph, whereas lessor is the absolute owner of public stalls is situated at the old and new public markets. Whereas lessor desires to lease out market stall number, magkakaroon po ito later ng kung anong number po yung may bibigay po sa inyo or may pagkakaloob po sa inyo with total area of, naka-blank pa po kasi hindi pa po natin alam kung ilang square meters po. Then kung anong floor po, third, second, or first floor. Then, ito po ang unang po natin pwede discuss. Yung duration of lease. This contract of lease shall be for a period of 6 months. 6 months lang po siya kasi temporary contract of lease lang po siya. While waiting po dun sa market code na ongoing po yung pagsasagawa ng ating sangguniang panlusod. So, meron po tayong 6 months. Meron na rin specific date po. Example po, beginning on April 1, 2014, ending on kung kailan po siya mag-e-end. So, hindi po kayo pwede, or renewable at the exclusive option of the lessor. Ito po yung rentals natin. How much is the rent? Lessee shall pay lessor monthly rental at the rate of, hindi pa po natin alam. So, depende rin po sa square meter. Then, yung total monthly rental po. Paano po ang computation natin? Nandito po. Stalls within the prime location. Sa ground floor po, 50 pesos per square meter. Second is 30 per square meter. Third and upper floors is 20 pesos per square meter. What is prime location then? It says here, as used in this section, prime location refers to the area along major roads abutting the public markets such as Maharlika Highway, Panganiban Street, Barrera Street, Kamakam Street, and Elino Miranda Street. Pamilyar naman po siguro tayo kung ano po yung mga street na yon. Yung mga inner stalls po, mas mababa kasi nasa loob po kayo. Pag nasa inner stalls po kayo, meron tayo sa ground floor is 30 pesos per square meter. Then sa second floor po is 15 pesos per square meter. Pag nag-apply pa po kayo later, nung dito po sa kontrata ninyo, kami na po mismo or sila Ma'am Aisan na po ang magde-determine kung nasa prime location po kayo or wala. Kung nasa prime location po kayo, ang gagamitin nyo po kanina yung 50, 30, 20. Ita-times nyo lang po yung square meters na may i-grant po sa inyo. Pag nasa inner stalls naman po kayo, 30 and 15 lang po. Madali lang naman po siyang computin. So, meron din po tayo nakasaad sa ating contract of lease, yung advance deposit na sinasabi po natin. Upon signing of the contract of lease, lessee shall also pay lessor 1 month deposit in the amount of how many pesos? Depende nga po kung magkano ang renta. Ang purpose po nito kasi later, pag hindi naman po sa sinasabi natin, pag biglaan po kasi at bigla kayong umalis, mawawala ng kita ang city government. Kaya nga po meron tayong advance deposit para anytime consumable naman po yung 1 month na yon. Para hindi basta-basta na aalis na lang kayo, alis na lang po. Hindi po ba? Meron din po tayo kung paano nyo po gamitin ang premises na may grant po sa inyo. Meron po tayo lessee or kayo po, later, is under obligation to use the leased premises exclusively for the legitimate business as he or she is engaged in, shall observe and comply with zoning regulations inside the public market and the requirements of the local government code and such other city ordinances,
rules and regulations duly promulgated by the city government, including obtaining business permits from the latter. Kung ang ino-applyan nyo lang po ay magtinda ng sapatos, hindi po pwedeng next month magtitinda na rin kayo ng damit. Di po ba? So, dun po papasok yung sa use of premises. Kung ang kinuha nyo lang po na permit ay magtinda ng RTW, damit lang, hindi po pwedeng next month o sa the other month ay sapatos naman. Di po ba? Kasi tataas ang rate po natin, di po ba? Kaya yun po, kung ano po yung in-apply nyo, yun lang po dapat ang paggamit nyo sa premises. Hindi, meron pa. Meron pa po. Prompt payment of utility bills. The lessee must cause the prompt payment of bills on utilities used on monthly basis to avoid accumulation of bill. Alam nyo naman po yung pagbabayad natin ng bills. Electric bills, water bills, and so forth. Sana po on time tayo magbayad. Then cleanliness. General rule naman po yan. Must always maintain cleanliness in the stall premises. We have also the prohibition on living or sleeping quarters. The stall shall not be used as living and or sleeping quarters. Hindi na po tayo pwedeng matulog dito or gamit tulugan or later. Panibago na naman pong purpose po ninyo. Then meron din po tayong waiver of liability. Lessor shall not be liable for any loss or damage that may be incurred due to fire, theft, robbery, or force majeure. All articles or merchandise left in the stall shall be at the risk of the lessee at all times. Lessee is encouraged to ensure and or provide for proper safeguard of his or its accommodations. Pag may naiiwan po kayo sa loob ng mga stalls ninyo, hindi na po burden ng city government. Kayo na po yun, kasi gamit nyo po yun, kailangan nyo po pangalagaan. Hindi po lahat pwedeng ibuntun sa city government ang kapabayaan, di po ba? Meron din po, ito po ang pinaka-gist po nung sa contract of lease. Ito po, causes of cancellation or termination of contract. Kahit hindi pa po nag-end yung contract ninyo, kung hindi po kayo sumunod sa mga guidelines na nandito, ay pwede pong anytime ma-revoke yung contract ninyo. Ano-ano po ba yung mga dahilan para ma-revoke or maibalik namin yung kontrata nyo? Anytime pwede namin kayo paalisin. Meron po tayo dito. Una po, transfer, sale, encumbrance, assignment of rights, or subleasing of stall. Bawal po yung pag hindi po kayo kumita or humina po yung kita, ipapasublease nyo po sa iba. Bawal po yun. Isa pong dahilan nyo para ma-terminate po namin yung contract nyo, kahit 6 months pa po yan, kung 1 month pa lang po at nagpasublease na kayo, dahil po hindi po kayo sumunod sa kontrata natin, pwede po namin kayo i-terminate yung contract nyo. May re-revoke po yung kontrata ninyo. Pangalawa, failure of lessee to pay at least 2 months rental, in which case the lessor is authorized to padlock the stall of lessee without need of court order or prior notice to lessee. Dapat po magkakasunod po yung pagbayad natin ng renta. At least 2 months. Then the use of stall other than the purpose for which it was attended. Kasasabi ko lamang po kanina kung ano po yung in-applyan nyo, magtinda po ng sapatos, ay hindi po pwede magtinda ng damit. Kung pwede po, applyan nyo na po lahat ng pwedeng applyan para wala po tayo later on na violations. Meron pa po tayo, the non-use or abandonment of stall for a period of 1 month. Paano po natin malalaman kung na-abandon na po ba yung stall? May iikot po dito daily. Kaya hindi po natin, kung meron naman po kayong, nasa vacation kayo, pagpaalam nyo lamang po para hindi naman po namin kayo manong na na-abandon na po pala yung stall. Then meron pa po tayo, any violation of the provisions of this contract. Death of lessee. Provided that legal heirs may continue with the list under their names upon application and approval of the city government, but only for the unexpired term of the original lease contract. Yung lessee po na tinatawag, yun po yung pangalan na naka-appear po sa contract of lease. Hindi po pwedeng ang naka-appear po sa kontrata ay si Maria, asawa niya si Pedro. Pag namatay si Maria, si Pedro na. No. Pag ibigay alam niyo po sa amin na namatay na si Maria at itutuloy na ni Pedro. Kasi hindi po, kaya nga po ang kakontrata namin ay yung nakalagay po at ang pumirma doon sa contract of lease. Hindi po kay nanay, asawa, automatic na ikaw, no. Hindi po. Because this is not a right, this is a privilege na ibibigay po namin sa inyo. Marami pong gustong mag-apply, pero hindi naman lahat. Kasi depende nga po sa inyo kung magko-comply po kayo dito sa kontrata natin. Ma'am. Meron din po tayong improvements, renovations, and or extensions.
All improvements, renovations introduced by the lessee on this stall shall belong to the lessor after expiration of this contract. They shall be subject to inspection and approval of the City Engineering Office or Office of the Building Official. Before po kayo magbigay ng improvement doon po sa stall na may gagrant po sa inyo later, hindi po po pwedeng mag-improve na lang. Total sa city government then afterwards. Hindi po ganon. Kailangan po muna, kunin niyo po muna ang permiso ng ating City Engineering Office kung ito ba'y makabubuti o hindi. Para po lang sumunod po kayo at wala po kayong ma-violate na kahit ano po. Then meron din po tayong modifications. In the event that the City Market Code or related ordinance takes effect, the terms and conditions of this contract of lease shall be modified accordingly, including the duration of the lease, which may be shortened accordingly. Nasabi ko po kaganina, 6 months lang po siya kasi temporary contract of lease. Kasi ongoing pa lang po yung market code natin. Pag nag-take effect na po yung market code na po natin, panibagong kontrata po yun ulit. Nakakaintindihan po ba tayo? Meron pa po. Meron po yung sa inclusions, all pertinent provisions of existing laws, ordinances, rules, and regulations are hereby incorporated as part of this contract. Yun lamang po ang laman ng kontrata. Magsasign na po ang ating city mayor at kayo po bilang lessee. May acknowledgement. Part na po yan ng kontrata ninyo, may notaryo, para po maging legal lahat. Kasama rin po sa draft ordinance natin, kung kanina po, ang section 1 po natin is yung title, section 2 po natin ay yung contract lease, meron po tayong section 3 ng ordinance. The applicability. This ordinance shall be applicable to contracts of lease of market stalls entered into and executed after the date of effectivity of this ordinance. Meron din po tayo section 4, the authority of the city mayor to sign contracts of lease. The City Mayor, Honorable Joseph Salvatore Tan, is hereby authorized to enter into and sign for and in behalf of the City Government of Santiago as lessor contracts of lease of market stalls which substantially comply with the form prescribed above. And we have also the last one, separability clause. If any section or provision or part of this ordinance is declared invalid for any reason, the remainder of this ordinance shall not be affected thereby. Ay, meron pa pala dalawa. So, meron pa po tayong Section 6 and Section 7, the repealing and modifying clause. Nakasasaad lamang po dito that the City Ordinance number 96-19 and all other ordinances, resolutions, or parts thereof in conflict with or inconsistent with the provisions of this ordinance are hereby repealed or modified accordingly. At yung effectivity po ng ordinance natin, nakalagay po dito, this ordinance shall take effect on the day following its posting at the entrance of the City Hall and 2 other conspicuous places in the city for 10 days, and its publication for 3 consecutive days in the local newspaper of general circulation within the city of Santiago, whichever occurs later. Yan na po yung pinakalas po nung sa ordinance natin. Wala pa po siyang publication kasi draft pa lang po siya. Dadaan pa lang po sa konseho natin sa Sangguniang Panlungsod. Kung may mga katanungan po kayo, mamaya po ay unti-untiin po namin sasagutin. Yun lamang po. Salamat. Maraming salamat po, Attorney Yasay. Kung meron na po tayong naisulat ng mga tanong sa ating 1/4 sheet of paper, pwede na po ating ibigay sa ating secretariat. Si Zen po, andyan po siya. Ayun si Zen. Ayun, Zen, paharap ka lang dito. Pwede ka nang mag-ikot para kolektahin yung kanilang mga tanong. Maaaring tungkol ito sa procedure kanina o tungkol ito sa diniscuss na ordinansa, na draft ordinance ni Attorney Yasay. Okay. Yung staff doon ng ibang councilors dyan, pwede rin tumulong sa pangolekta ng kanilang 1/4 sheet of paper para sa kanilang mga katanungan. Sige po. Ngayon naman po, ating tingnan yung ano-ano ba yung mga list of requirements na yan? Gano'n ba karami yung mga requirements na yan para makakuha ka muna agad-agad ng iyong kontrata? Ano po? Sige. Para po sa ating, siyempre dapat new muna. Sige, smart sa new. Okay. Actually, konti lang naman yung mga requirements natin at madalas tingin ko nga meron naman na ang lahat. Maganda to para medyo mas maayos po yung ating filing
para sa tunay na magmamayari ng stall na yan. Sige po, para sa mga bagong aplikante ng ating stall, ang kailangan lang po ay mag-fill up kayo ng form. O, yung form po, sabi nga ni Ma'am Michelle kanina, matatagpuan po yan sa office ni Councilor Aisen. Meron din po kay admin, ano po. At sa City Treasurer's Office. Matatagpuan niyo po doon yung form at syempre dapat na-fill upan niyo na po ito. At dahil business po ito, kaya kailangan din po ng photocopy po ng DTI or yung set registration kung ito po ay NGO. Pero business naman yan. Syempre po yung mayor's business po sa inyong lahat. Yung mga hindi po hindi po nila nakikita yung list of requirements, pag pumunta po kayo sa City Hall, kasama na rin naman po yun. Naka-attach po. Kaya sabi nga, checklist. Once that ipe-prepare ninyo, DTI, Mayor's Permit, mga ganun, IDs, dun po, makukumpleto nyo po. Kaya hindi naman na po nyo kailangan kopyahin kung hindi naman nagmamadali. At gusto rin po namin ipaalam, napakagaan po nung proseso. Walang magpapahirap po sa inyo. Kaya sana, iwasan po natin yung lumalaktaw. Yung dumidiretso na doon sa taas. Hindi pa nag-uumpisa sa baba. Anyway, wala pong pahirap o anumang kahirapan doon sa mga requirements na nakalagay dyan. Hindi naman po siguro magdinegosyo ang isang tao nang walang mayor's permit. Siyempre, talagang kailangan mauna yung mga bagay-bagay. Normally po, yung mga ID natin, napakadali naman pong i-produce yan sa listahan na nakalagay. Basta po, lahat ng nakalagay po doon sa requirement, hindi po mahirap kunin. Kaya po, pag pinadaan nyo po sa proseso, kahit nga po isang araw, baka makumpleto nyo na. Yun lang po, para maiwasan natin yung mga nakakapansin na baka may gumagamit ng mga paraan para mapabilis. Wala pong ganon na proseso kaming gagawin. Everything po normal, basta po nag-comply tayo, wala pong hindrance o pagbabawal na hindi kayo makakuha. Yun lang po. Councilor. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon po. Nagawa niyo na po ba yung mga gusto niyong tanungin sa ating 1/4 sheet? Nagawa na po ba? Yung mga nasa likod po. Nagawa niyo na po ba? Nabigay niyo na po ba? Hindi pa? Sige ho, tapusin niyo na po at ibigay niyo na. Unang-una, syempre, nagpapasalamat po ang komitiba sapagkat napakaaga ho natin na dumating dito sa ating pagpupulong. Ito hong pagpupulong po na spearheaded po ng Committee ng Trade and Industry. Ito ho ay isang public hearing in aid of legislation na kung saan ho, lahat ho ng mga sentimento ninyo, yun po ay taken down by the committee members. And then, yun nga po, kung sa tingin po natin na kailangan pa po nating may mga baguhin pa po, ay wag ho kayong mahiyang magsabi sapagkat ang inyo pong sentimento, syempre yun naman pong papakinggan po ng bawat membro at syempre ng ating committee chairman na si Councilor Aisen Marrero. So sa lahat ho ng mga narito, ito po yung pagkakataon ng sa gayon ay masabi nyo po ang inyong naramdaman, ang inyong sentimento sa ating market sapagkat nandito po ang ating mga iba't ibang offices, sa ating pamahalaan. Huwag po kayong mahiya na magtanong. So sa mga hindi pa po nakakagawa dyan ng inyong mga gustong itanong, gumawa na po kayo. I-grab nyo na po yung opportunity nang sa gayon ay masagot po kayo. So muli, magandang hapon po at sana po ay patuloy po kayo na makilahok ho sa ating mga public hearing, sa ating mga committee hearing ho na nilulunsad po ng ating Committee on Trade and Industry. So sa inyo pong lahat, magandang hapon po muli. Thank you, Councilor Binji. May additional lang po. May nabanggit kasi kanina si ating Assistant City Legal Officer dun sa shoes, tapos may nabanggit po siya, di ba, shoes, sabi niya, hindi pwedeng samahan ng damit, medyo may nag-react kanina. Medyo may konting lang po, correction lang. Pwede po yung pag sinabing RTW, shoes, dress, wag lang yung shoes, tapos bigla naging restaurant. Yun medyo wag pong ganun. Kung lang po yung linya na nakasaad talaga doon, biglang mamaya, may, dry goods lang. Then, additional po,
sa section 7, may na-omit kanina, hindi kasi nag-reflect sa computer, prohibition on living, sleeping quarters. Pinagbabawal po ang pagtulog sa mga pwesto na ating kinalalagyan sa loob ng palengke. Yun po, yung section 7 po. Pinagbabawal po yung pagtulog, prohibition on living, sleeping quarters. The stall shall not be used as living and or sleeping quarters. Yun lang po, napakasimple lang. Sana po masunod natin nang wag naman yung pong mga bagay na simple, wag po natin simple na ipinagbabawal, wag na po nating ipilit nang hindi po tayo tamaan ng batas na ipapairal sa atin. Baka mamaya sinulatan kayo, hindi kayo sumusunod, siyempre po ang normal reaction nyo, magagalit po kayo. Simple lang naman ang sabi, bawal matulog ang mga stall owners dyan. Yun lang po. Anyway, may market guard naman po tayo dito sa ating palengke. Maraming salamat po. Okay po. Huwag niyo po Dalawang question na po dito sa atin. Number 1, pwede po bang applyan ng contract of lease ang non-permanent stall? Okay. May nilagay na rin sagot, kaagad yung sumulat no nakalagay. So tama po yung sagot niya, no. Hindi natin pwedeng applyan ng lease contract yung non-permanent stall. Yun pong didiscuss kanina ni Atty. Yasay na draft ordinance, ito po ay applicable sa mga permanent stall. Yung mga may kontrata po na kailangan ng magpa-renew, yung mga nag-expire, pwede po kayo mag-apply ng kontrata na panibago ngayon. Meron po akong pwesto sa Mulabi Gate. Nag-a-apply na po ako ng list of contract pero hindi daw po pwede kasi ang stall daw po na yon is semi-permanent. Okay? Paano ako magbabayad ng stall kung wala naman akong pinanghahawakan? Okay. Ever since, ticket lang po ako. Ano po ang mabuti kong gawin para meron din akong papeles? Okay. Ito po kaya ticket lang, hindi po ito pasensya na po doon sa word ko, maaaring ito ay hindi legitimate na structure. Maaaring ito ay naipatayo ng walang kaukulang permiso o walang authority from the Sangguniang Panglungsod. So ganito po yun, huwag kayong mag-alala, magkakaroon naman po ng committee hearing and itatakil po lahat yun. Kailangan din ito ma-inspect po ng ating engineering kung nasa tamang lugar naman o kung minsan po kasi yung mga ibang semi-permanent stall na naabutan na namin sa palengke, ang tawag po natin dyan illegal structure na, no? Nasa mga daan ng pantao na hindi talaga maaaring maging permanente. Okay, so yun po ang sagot doon, no? And again, inuulit ko po, kanina nabanggit kasi ni attorney, ito pong ating draft ordinance, applicable po ito sa mga permanent stall sa bago at lumang palengke. Hindi po ito applicable sa ating arcade. Meron po tayong sariling ordinansa sa ating Arcade 1 and 2. Salamat po. Next question. Gandang hapon po sa ating lahat. Mayroon pong tatlong katanungan dito sa akin. Unahin ko na ho itong may monthly rental na kami sa pwesto. Tama? Bakit may ticket pa sa daily sa maliit na extension na nasa harapan? Di ba entitled naman kami na mag-display? Okay. Ang pinakatanong niya di ba entitled naman kami sa mag-display? Opo. You are allowed to use the 1 meter extension sa harapan. Okay. Sandali lang ho. You are allowed to use. If that is the question. Now, kung may kopya po kayo ng inyong kontrata, whether bago o luma, mas maganda kayo medyo luma, makikita nyo po doon
yung dimension ng bawat pwesto. Let's say 4 by 5. That only pertains to the post. Yung 4 by 5, poste sa poste. Ngayon, yung lagpas sa pwesto na 1 metro, hinahayaan po kayo matagal na actually. Pero, yun may pero dun You have to pay the cash ticket. You are allowed to use, pwede kayong gumamit 1 metro at sukatin man natin, ito, huwag na tayo magbulahan, mahigit pa ho sa 1 metro, di po ba? Tapatan lang tayo. Mahigit pa ho sa 1 metro ang extension nyo. Hinahayaan ho namin. Pero ang pakiusap, bayaran nyo ho yung cash ticket. Pagkat tignan nyo man ho yung kontrata at sukatin nyo, poste hanggang poste lang po ang inyong kinalalagyan. Yun po kasing 1 meter easement na tinatawag nila, dapat po yan daang tao pumunta ho kayo dito sa area ng highway at dito sa prime location natin. Naglalakad ho ba sa dun sa pinakaharapan? Ano ba tawag sa ganun? Mahina. Maski ho doon sa harapan. Basta doon sa dapat daanan ng tao, hindi ho. Ando doon yung nananahin ng sapatos. Ando doon yung gumagawa ng relo. Ando doon yung mga kung ano-ano. Hindi na ho nadadaanan ng tao. Dyan nga ho pinagalitan. Actually ho, sa Metro Manila, kung natatandaan nyo si Bayani Fernando, dyan siya napaaway Dahil ginagamit na tindahan yung daanan ng tao. Hinahayaan na ho kayo ng gobyerno, sige na, pagbigyan. Ere lang ho, sa totoo lang, sa shoe section. Sino nasa shoe section dito? Mga magsasapatos. Okay. Ere ho, naobserbahan ko, estudyante pala ako 1970s. Yung loob, walang laman. Andi din sa harapan, yung tindang sapatos. Hindi ba totoo? Okay. Hinahayaan na ho kayo ng gobyerno. Sige na. Pero ang pakiusap lang naman ho namin, magbigayan tayo. Huwag naman one-sided. It takes two to tango. Eka nga. Huwag naman yung puro... Alam nyo na, ibig ko sabihin. So, yun po ang dahilan kung bakit sinisingil pa ho kayo ng cash ticket. Maski sukatin ho ninyo yung pwesto nyo, at karamihan ho naman sa inyo, talaga alam nyo naman na ito Matatagal na rin ho karamihan sa inyo dito. Okay, pangalawa. Sa kasalukuyan, magkano ang prevailing rental price per square meter? Dito po ba sa bagong panukala, may pagtaas po ba sa presyo ng rental per square meter? Kung merong pagtaas, magkano at naaayon po ba ito sa batas? Okay. Kanina ho, kung napansin ninyo, diniscuss ni Atty. Yasay kanina yung rental rates. Either nahuli lang siya ng dating, kaya niya ito tinatanong muli. Okay. Sa prime location, tinatawag po natin, located from highway, Barrera, Tamakam, if I'm not mistaken, Elino Boulevard, and Panganiban, 50 pesos po ang nakalagay per metro kwadrado. Okay, saan kami bumase? Meron po ritong kontrata na ginawa between the city government and Mrs. Aurora M. De La Cruz. Sinample lang po namin, nating personal. Section 2, number 2, rental. The lessee shall pay unto the lessor rental rate of 50 pesos per month for the ground floor and 30 pesos per square meter per month on the second floor. Pakibasa nga po. Hindi. Baka mo sabihin, ako lang nagbabasa, hindi nakikita. Ayun po. Maliwanag po nakalagay. So, dyan po namin ibinase. Itong ahong gagawing kontrata is only temporary. Para siya nabanggit kanina. Okay. Sa gagawin sa draft na market code po, hindi ko masabi kung magkano. Pero, kaya nga ho namin sinabi yung 50, base ho sa existing na o sa kontrata na mismo.
Asa kontrata na. So yun lang ho sinundan namin. Ano eh? Yun lang ho kontrata na nagawa nung pang 2013. Okay lang basahin nila. Next question. Ito ho, hindi ko ho matya kung para sa amin sa treasury, pero sige. Bakit hinahayaan po ng mga namumuno na may mga nagbabayad ng renta sa pwesto at mayroon ding hindi, tama, walang tama kasi. At mayroon ding hindi, na napakatagal na panahon na. Naku, gaano kaya katagal? Hindi po ito patas at makatarungan sa mga sumusunod sa batas. Okay. Kung titignan nyo ho yung kontrata ninyo, nakalagay ho doon maliwanag 3 buwan lang ho, hindi 3 taon. Kayong hindi magbabayad. Pero bakit may mga napapabayaan? Kasi ho, kung minsan, eto sasabihin ko ng totoong dahilan, nahahaluan po ng politika. Maski ho gusto na namin ipasara, i-recommenda namin sa legal, we do the recommendation to the legal office. Nagre-recommenda kami, sinasabi namin suggestion namin, pag i-report na namin sa legal office, the ball is already in their hands, wala na po sa amin. Wala naman kaming karapatang kulit-kulitin araw-araw kung sino man ho yung attorney, nakakahiya naman, baka sabihin walang isip. Kaya nga po, ang hinihingi nga ho namin sana ay magpasara. Magpasample po. Kasi, sabi ko nga dapat 3 taon lang, 3 buwan lang sana, ipapaklose na. Ang nangyayari, hindi lang ho 3 buwan. Yun hong tungkol sa pagpapasaka, talagang it's a little bit unfair to those who are paying diligently. Nakakayaw talaga. Kaya lang, kami hong sa treasury, wala hong police power para magpasara. Nasa sa mayor's office at nasa sa legal office po. So, hindi ko po diretso kayang sagutin yung tungkol sa tanong na yon. Pero, ang masakit ho, ito eh. Pinapaupahan na nga sa incheck, sa Bombay, kung kani-kanino, delinquente pa. Hindi ho naman kaya nakakahiya yun. Kumikita ho kayong 3,000 sa 45 pesos lang babayaran nyo sa gobyerno. Ayun lang po. Maraming salamat. Meron pong tanong dito. Ang tanong ko ay ganito, bakit 6 na buwan lang ang lease contract? At kapuna-puna, napaka-ikli po yata. At ang binabayaran naman na lisensya ay 1 taon. Nawawala ng visa, lalo na kapag hindi na na-renew ang contract. So yun po, ang tanong, halos parehas po itong dalawa. Ang lease contract, kaya po ginagawang 6 na buwan lamang dahil po dun sa kasalukuyan pa pong nasa proseso ang tinatawag po nating market code. Kapag ka po nagawa na at naipresenta at na-approval na yung market code sa loob na 6 na buwan, pwede po kayong mag-renew uli ng inyong 6 na buwan na ibinigay sa inyo na taning na lease contract. Pansamantala lamang po yun, yung 6 na buwan. So yun naman po tungkol dun sa lisensya. Dun po dun sa lisensya ninyo, talaga pong ang lisensya ay binabayaran po natin yan ng 1 taon. So binabayaran din po natin ito kung minsan na installment basis, nagiging quarterly, nagiging monthly. So yun po. Pero 1 taon ang ating pong business license.
Yung po ay regular po yun. Dito rin po naman, meron na naman tanong dito, hindi po dahil doon sa lease contract. Ito po ay dahil doon sa, isa doon sa napagmitingan po natin sa Old Market sa third gate. Para sa kalinisan o pag-aayos ng mga pwesto, sana yung mga paninda di maging sagabal sa daan. So yun po yung matagal na namin binabanggit sa inyo tuwing magpapamiting. Ang hangad po natin dito sa palengke, magkaroon po ng kaayusan, magkaroon ng kalinisan. Lalo na po ngayon, paparating ang summer. Ano po, paparating ang summer, kinakailangan po natin ang ating pong mga daan sa Old Market, maging dito sa New Market, meron po sanang malawak na dadaanan. Dahil po sa sinasabi po natin, ayaw po nating magkaroon ng sakuna, ayaw nating magkaroon ng sunog. Kung sakasakaling may mangyayari, saan po dadaan ang ating bumbero? Kung ang ating pong mga paninda sa daan ay nakasagabal, ilang minuto, ilang segundo, magkaroon po ng aberya, malaking bagay po yun, malaki po ang mawawala sa atin. Ito ay kabuhayan po natin. Dito po tayo nabubuhay. Pangalagaan po natin. Magtulong-tulong tayo upang mapangalagaan po natin ang ating kabuhayan. So yun po ang aming kahilingan sa inyo, na sana maging maayos ang ating Old Market, ganun din ang New Market, dahil ito po ay para sa inyo rin. Parating po ang tag-init. Hindi po natin masasabi. Kinakailangan po, lagi lang po tayong nakahanda. So yun po, marami po salamat. Magandang hapon po. Yun pong tanong sa akin, hindi po related dun sa ordinansa o dun sa pag-renew ng mga bago at mga for lease contract ng mga aplikante. Pero i-discuss ko na lang po, nabanggit kanina, isa sa requirements po ng pag-renew, yung inspection sa City Engineering Office. Ang amin lang naman po titingnan is yung safe pa ba yung building, lalong-lalo na po siguro sa kuryente, yan. Yung mga outlet po natin, kung tama ba, yung mga wire po natin, undersize ba o standard. So yun lang po ang isang aming talagang titingnan sa pagre-renew ng mga stalls o sa mga buildings po na i-inspectin. Yung po tanong sa akin, ito po, napansin ko po, na mula na magkasunog dito sa ating palengke, ang mga vendors po natin ay medyo nahihirapang maghanap ng tamang pwesto na dapat. Kaya nagkaroon po ng siksikan, lalo na sa mga sidewalk, ng malalaking establishment, at apektado po tayo sa parking space dahil may mga nakapwesto na. At natatakpan din po ang ibang mga malalaking establishment tulad ng mga supermarket. Isa po sa proyekto ng ating pulong lungsod ay ang pagkaroon ng parking space dito po sa nasunog na Coliseum. Isa po yan sa pinaplano natin. Ang atin na lang pong hinihintay ay yung report ng COA. Dahil po siyempre, bago po tayo mag-demolish ng anumang government building, kailangan po ng inspection ng COA, ng Commission on Audit. So yun na lamang po ang ating hinihintay. Tungkol naman po sa GSIS, sa insurance po ng building, nagkaroon na po ng advice ang GSIS at may permission na po sila na i-demolish ang ating Coliseum na siyang magiging parking space, additional parking space po. So, medyo luluwag po ang ating palengke. Pag ito po ay may implement, may pondo na po tayo dyan ngayong taon na ito. Hinihintay na lang po natin yung sa Commission on Audit Report. Ang isa pong tanong dito ay tungkol sa Arcade 2. Kailan po umpisahan ang pagbukas sa 4 na corners ng Arcade 2? Arcade 2 po ba ma'am o Arcade 1? 1, di ba? Yung 1. 4 corners ng Arcade 1. Yes sir. May resolution na po yan. Naipasa ng resolution sa Sangguniang
Hinihintay na lang po yung implementation nito at huwag po kayong mag-alala. Pa-follow up po natin sa executive at siguro for budgeting na lang po. Naka-prepare na rin po ang engineering office ng program of work, tsaka yung plano, naka-ready na po. So anytime po, once na mag-start na po yan, ma-advisean po namin kayo mga taga Arcade 1. Arcade 1, sir. Okay. So yun lamang po, ako po si Engineer Reconsay ng City Engineering Office. Maraming salamat po. Magandang hapon po. Actually, may sinagot na po si Mr. Bondok dito sa tanong na yung aming business permit ay 1 year, bakit 6 months lang yung kontrata? Yan naman po yung temporary lang. And then after 6 months, tutuloy po kayo. Wala akong politika dito na may nagsasabi, siguro after 6 months, tatanggalin na tayo. Wala po. Basta po maayos ang inyong mga dokumento, pumunta po kayo sa amin para ma-depensahan naman namin kayo. Kaya po kami narito, kasama ko po yung mga bagong councilors. May tanong po kasing mabigat dito. Maski ako siguro, hindi ko malalaman kung paano nangyari to. Paano po sa kaso na okupado naming stall? No. Tapos wala. Lease contract. Since 2008. Alam nyo po, sa katulad naming bago, gusto namin maging maayos. Inumpisahan na po namin ngayon, andyan na po yung pag-uumpisa. Kompletuhin nyo yung requirements nyo, applyan natin, kung ipinasa sa inyo, transfer of rights, kung ano man yung mga dapat gawin, kompletuhin po natin para hindi na po maulit tong 2008 na problema na to. Sana wag na nating abutan ng susunod na mga henerasyon na gusto pong magsilbi sa inyo, pero kung gusto nyo pong umpisahan natin ng maayos, maayos po to, 9 years. Joke lang. Baka mamaya ayaw nyo na kami ibalik. Pero sa amin po, gusto talaga naming maayos yung aming sahanay namin sa mga bago po na kasama ko. Gusto po namin maumpisahan. Ayaw po namin yung every now and then may bumabalik sa amin, may nagre-reklamo, may nagsasabi ng ganito, ganito. Once po na nakakomply po kayo, naiayos nyo, meron po kayong depensa, yung kontrata ninyo. Yun lang po, kompletuhin natin. Kaya hindi ko po alam kung sino makakasagot doon sa 2008 pa daw, wala raw kontrata. Pwede raw po bang malaman namin kung nasan yung stall na yon? Baka nasa, sa old? Sa old, oh. Sabi ni Tita Pat, baka nasa old market daw. Gusto niyo pong, siguro personally, makipag-ugnayan na lang po para po malaman din ng City Legal, ng City Market Admin, at ng ating Treasurer's Office kung ano nangyari dun sa pwesto na sinasabi na to. Yun lang po. Magandang hapon po. So, naghati-hati po kami ng assignment. Okay. Number 1, sabi dito, sa new public market po, stall namin building, kailan po bang schedule ng committee hearing para sa nag-expire na contract? Actually, wala na po kasi minsan lang po itong public hearing na ito. Actually, ang balita po namin from the Honorable Councilor, isasalang na po ito sa sanggunian, yung ordinansa, tomorrow. Okay. Next po, magandang hapon po sa lahat. Nais po sana humingi ng pabor na sana po sa araw na matatanggal kami sa aming pwesto, sana ay may paglilipatan kaming maayos na lugar. Mataong lugar para sa mga para sa kanila. Okay. So, number 1 po, meron po kaming collaboration efforts ang City Planning and Development Office with the City Market. Nagkaroon po kami ng initial inventory of stalls. Meron po kaming inventory of stalls at kung sino po yung mga ambulant vendors po. Para nang sa ganon, makita po natin kung gaano po ba kalaki yung backlog para sa paggawa ng bagong building na itatayo para ma-accommodate itong mga eligible vendors na ito. Actually, may bago pa nga po tayong nagawang building para sa
vegetable and fruit vendors dito po sa kaliwa. Kaya lang mukhang hindi pa po yata napupuno. So, yun po yung ginagawa naming efforts. Kasalukuyan pa lang po yung inventory ng dito po sa market. At para malaman po namin kung gaano kalaki yung backlog na pagpaplanuhan na mai-accommodate po sa panibagong building po. Last po na tanong, kailangan na po bang simulan ang proseso ng renewal kung ang kontrata ay sa susunod na taon pa mag-e-expire? After po ng adoption ng ordinansa, pwede na pong mag-process ng application. Kung ang kontrata nyo po ay mag-e-expire 1 year bago mag-expire, siguro po mas maganda mag-signify na po ng intention for renewal. Pero kung ang unexpired term ay medyo more than 2 years pa, very impractical naman po para sa atin na mag-apply na for renewal. Pero kung ang unexpired term ay less than 1 year, mas mabuti po mag-signify na ng intention for renewal. Ngayon po, for adoption pa lang yung ordinansa natin, tignan nyo rin po yung unexpired term, kung pwede na. Kung hindi pa pwede, so wag muna. Pero kung less than a year, kahit hindi pa na-approve yung ordinance, pwede nang mag-apply po. Pero sabi ko nga, tomorrow, isasalang na po sa sanggunian yung ordinansa. Hopefully, in few months, okay na po itong pag-apply for renewal ng contract. Yun lang po at magandang hapon po sa lahat. Magandang hapon po ulit sa ating lahat. Meron pong mga katanungan dito na naibigay po sa amin. Ano to? Ang contract ay laging pabor sa pamahalaan. Ang advance payment ay non-refundable, non-consumable, non-transferable kahit sa asawa or anak pag namatay ang nakapangalan sa lease contract. Unahin po natin sa non-refundable. Kahit sino po sa atin, pag nagpaupa po kayo ng inyong property, ayaw nyo nang nalulugi. Pag pumasok po kayo sa isang business, syempre dapat hindi tayo lugi. Sino pa naman po ang ayaw na walang advance deposit? Kasi marami na po ngayon ang nangungupahan, biglang alis po yan. Kung wala po kayong seguridad, wala kayong assurance na tatagal po yan, mas maganda po may advance payment. Di po ba? Sa non-refundable, normal lang po yan. Kahit saan po tayo magpunta, non-refundable po talaga. Kahit nga po pamasahin natin, non-refundable pa rin po yan. Sa non-consumable po, consumable po yun. Kung nakikinig po kayo sa akin kaganina, consumable po yung kasabi natin na 1 month deposit. Pag hindi nyo na po itutuloy po yun, i-consume nyo pa rin po yung 1 month. Hindi naman po namin kayo basta-basta na mapapaalis doon, di po ba? Kaya nga po meron kayong 1 month deposit para seguridad po ninyo yon, hindi po sa amin. Kasi kung may 1 month deposit po kayo, hindi po namin kayo pwede basta-basta paalisin kung meron po kayong deposit na 1 buwan. Hindi naman po yata makatarungan yon, di po ba? Kaya consumable po siya. Sa pangatlo po, non-transferable, nabanggit ko rin po kaganina, mga mahal namin taga Santiago, na transferable po siya pero sa immediate family. Asawa, anak, gano'n lamang po. Pero sa unexpired term. Kaya po pag sinasabi niyo pong malupit at laging pabor sa pamahalaan, ay hindi po ako sumasang-ayon. Non-refundable po siya, tama po yun. Pero consumable at transferable po yung mga deposit ninyo. Meron din pong katanungan na naibato po sa amin. When can we start to apply for the 6 months term? Temporary contract of lease. After po ng passage of the ordinance. Yung sa passage
po ng ordinance, hindi pa po namin may bibigay sa inyo ang detalye kasi nasa kamay po ng ating mga sangguniang panlusod. Then, what if we don't have a copy of the old lease contract? That's the requirements for the renewal. Is there any other option? Okay. Kung kayo po ay nandyan na po sa posisyon ninyo, kailangan nyo lang po i-prove yung occupation ninyo. Proof of occupation. Meron po yung sinasabi nating receipts of payment. Nagbabayad po ba kayo monthly? Isa pong ebidensya po yon na kayo ay umuupa sa gobyerno. Pangalawa, affidavit of loss na nawala po yung kontrata ninyo na pinangahawakan. Pangatlo po, affidavit of two disinterested persons of adjacent stall owners. Yung mga katabi po ninyo na nagpapatunay na kayo po talaga ang nakaposisyon doon since then. So, kung wala po yung lease contract, pwede po tayong pumunta sa secondary requirements, which is yun nga po yung proof of occupation ninyo. Okay na po ba? Meron po yung pangatlong tanong ko sa amin is, 2031 pa po matatapos ang aming lease contract. Ito po ba ay mababago pa o bakit? Ayun. Mababago po yung, kunwari po may dati na po kayong contract of lease sa government, sa city government, 2013 pa po ang expiration. Hindi pa po, kung sakali po may pasa po ang market code, hindi po basta-basta mababago. Kasi po yung valid and existing pa po yung kontrata ninyo with the City Government of Santiago. So, ang apektado lang po dito ay yung mga nag-expire. Bakit? 2031. Napakatagal pa pala. Huwag po kayo, don't worry po kasi valid and existing pa po yung kontrata nyo hanggang 2031. So, hindi pa po namin kayang baguhin yan ng ganun basta-basta. Mag-a-apply lang po yung panibagong market code natin pag natapos na po or nag-expired na po yung lumang kontrata po ninyo. Ganun po katagal. Ewan ko nga po, pero may sulat po kasi sa akin, sinasagot ko lang po. Hindi ko po alam kung totoo, pero sasagot na lang ako. Ito po, meron pa po. Paano po kung may nabili kami na stall? So, balit yung binilan ay nawawala na ang lease contract. Ang tanging hawak namin ay waiver of rights. Ano ang dapat namin gawin para mabigyan kami ng lease contract? Okay. Ang itatanong ko po naman sa sumulat po nito, ano po? Ay kung meron po bang resolution granting for your subleasing of that stall. Kasi kung nandun po sa lease contract na bawal ang subleasing, ay bawal po yung ginawa ninyo. Pero kung naglabas po kasi ng panibagong ordinansa, granting po sa mga nagsasublease. Pero dapat po dadaan po sa ating konseho. Kung ang sagot nyo po ay merong resolution ang ating sanggunian, nag-grant nyo yung pag-sublease nung ino-occupy nyo ngayon, applyan nyo na po yon. Meron po kayong legal na standing po doon. Pero kung wala, ay bawal nga po yung ginawa nyo na mag-sublease. Kasi kung nakalagay, yung waiver of rights nyo po na yan, kasi sabi ko nga lang po kaganina, this is not a right, this is a privilege. Kung yung naibigay ko po ang naibigay po ng city government kay Maria ay kay Maria lang. Hindi pwede extended kay Pedro. Hindi po ba? Kaya po, mas maganda po kung kayo po ito, mayroon po kayong waiver of rights pero wala po kayong lease contract, mas mainam po at ito po ang tamang panahon para sa inyo na mag-submit na po kayo ng inyong application for that stall. Kasi kayo, actually po, ang preferred po na mga aplikante namin ay yung mga nakaposisyon na. Kasi kung titignan nyo pong mabuti at mabuting-mabuti pa, ang laki-laki ng binabayaran nyo doon sa yung renta nyo doon sa nagpapaupa sa inyo, samantalang ang kinikita ng gobyerno ay nasa 1,000 lang, samantalang kayo nagbabayad kayo 5,000, 10,000, 15,000. Samantalang nakukuha ng gobyerno is 1,500 lang. Wala pa kayong seguridad kung hanggang kailan po kayo nakaupo dyan. Kung kayo po ang nandyan at naka-occupy, mas maganda po, better for you to submit your application. Sakali pong mag-grant. Kasi iikot po ang inspection team namin kung totoo ba na kayo ang naka-occupy doon. Okay po ba? Kanino pong tanong ito, sabihin nyo lamang po kung hindi ko nasasagot yung mga tanong ninyo, ha? Ano po ba? 10 years na
pong nangungupahan sa pwesto ko. Namatay na ang may-ari nito. Ngayon, ang mga stepchildren niya ang namamahala. Ibinebenta kasi nila yung pwesto. Ano kaya ang pwedeng maging solusyon upang mapunta sa akin ang pwesto? Okay. Una po, you need first to verify if there is a lease contract existing between doon po sa sinasabi niyong stepchildren and the city government. Kung sakali pong meron, kailan po ba ang expiration? Intindihan niyo po yung trend? Kung sakali naman pong wala siyang lease contract na may pakita sa inyo, mag-apply na rin po kayo. Kasi ito po yung tamang panahon sa inyo na mag-submit po ng application ninyo dahil on process po ang market code natin. Mas maganda po ngayon, mas maaga, mas maganda. Wala ba yan? Ay, meron pa po isa. Huli pong tanong, kami po ay may lease contract na 2031. 2031 talaga. Totoo po ba na pag nagawa na itong bagong market code ay mababago po ito? Gagawin na lang na 3 years ang lease contract namin. No, I know, ako parang. No, we will wait for the expiration of the contract. Then for the market code will apply. Pag 2031 pa po matatapos, hanggang dun po, valid po existing kahit may panibago tayong ordinance, hindi po natin mababago yun hanggang mag-expire. Ang magagawa na lang po natin ay hintayin natin mag-expire, saka natin i-apply po ang market code. Kung may lease contract po kayo, valid and existing, isa pa po palang reminder po, hindi ibig sabihin na kapag meron po kayong lease contract at granting that you occupy that stall for 35 years or 20 years, eh hindi na kayo mapapaalis doon. Kaya nga po, diniscuss ko po kanina sa inyo yung causes or term of termination ng kontrata ninyo. Kung hindi po kayo sumunod sa mga guidelines sa kontrata natin, anytime, pwede po namin kayo mapaalis doon. Kasi the kontrata is still valid and existing. Nakakaintindihan po tayo? May tanong pa po ba? Kasi baka marami pong tanong nasa mga kasama ko pa po. Bibigyan ko po sila ng chance para sila pong mag-explain. Salamat po. Approve na po yun. Napirmahan nyo at napirmahan kahit po ng ating ng previous administration. Binding pa po yun. So, hindi na po kayo kailangan mag-apply ulit ng panibago. Ito pong ginagawa natin pag-apply ngayon dun po sa mga hindi pa na-renew ang kanilang mga kontrata na nag-expire na po at saka dun sa mga bagong nag-apply. Yun lang po. Thank you po. Paano po kung alang lease contract at nagbabayad ng lot rental? Monthly renewal po ba ito o new applicant para sa lease contract? Building is under BOT po. Ang alam ho namin na BOT, under BOT is the ABC building. Yung po yung mga building na pinatayo ng nasirang Mr. El Benco na simula po doon sa may area ng Rusty Lopez, ega natin, papunta po doon. At saka may ilan sila sa loob. Meron din po. Ubra ko hubang, kung nandito po itong itong nagtanong na ito kung pwedeng tumayo. Okay. So you are. Yung kontrata, sa pagkakaalam ko, pag natapos, yung representative po siya ni Mr. Albenco. Okay. Ang nakasaad po doon sa kontrata kasi, well, correct me if I'm wrong, ito ay babalik na sa gobyerno. So it's up to the government to determine kung kay Mr. Albenco pa pong muli. Ayoko naman pangunahan, ang legal, sila makapagbibigay ng opinyon. Pero sa pagkakaalam ko noon, nung gawin ng kontratang yan, kasi nga, para makakover lang sa puhunan si Mr. Albenco. Because at that time, that was the 70s, panahon po ni Mayor Abaya, hindi po kaya ng ating gobyerno lokal noon na magpatayo ng mga building. So binigyan ng karapatan o pribilehyo si Mr. Albenco na mamuhunan sa pamamagitan ng pagtatayo ng building.
Ngayon, magbabayad siya sa local government at a minimum price. Pero may karapatan siyang ipaupa. Ito po yung legal na subleasing na masasabi natin. So, ang tanong kung ba, more on legal ito, ma'am. Sa legal. Another question. Yung po bang binabayaran sa rental, 50 pesos pa siya nakalagay dito, ng lease na dating 25 years, ay parehas pa din pag nabigyan ng 6 months lease contract. Andito pa po ba ito? Sino po yung nagtanong nito? Wala na? Kasi ganito, no? Kung may 25 years ka, existing pa yung kontrata mo. Eh bakit ka naman kukuha ng 6 na buwan? Eh kung 5 taon pa sa natitira. Hindi po ba? Ako lang eh. Kaya nga gusto ko makausap sana mismo yung nagtanong. Kung, irin na lang, parating nyo na ako, nahihiya lang. Kung existing pa, huwag ka nang pamuna. Wag mong, para sa amin, pasapapur sa amin yun, tataas ang rental mo, tiyak. Pero kung may natitira pa sa 25 taon, bakit mo naman gustong mag-6 na buwang ka lang? Hindi. Kung ito ho expire, marapat lang na mag-apply ka. Kasi sa pagkakaintindi ko, i-open yan. Hindi lang ikaw. So, kung expired ho ang kontrata nyo, may pagkakataon ho yung iba na mag-apply. Although, mas may priority kayo. Next. Hindi yata sa akin to, ma'am eh. Pwede po ba apply at saka yung yan, magkalayo eh. Applyan yung bakante na stall. Hindi po ginagamit. Matagal na po na di ginagamit. Nakatiwang-uwang lang. Sayang po, maganda ang location. Ang tinutukoy niyo po rito ay yung dating security bank building sa highway. May kaunting problema po ito. Sa pagkakaalam ko, it was awarded to Eduardo Villa way back in 2004. Yata, hindi ko nagkakamali. First term ni Mayor Ami ito eh. Isa ho ito sa mga nabito sa mga quote-unquote midnight deal noon. May mga huling araw. Well, be that as is may kontrata ho ito. Pero pinabito ho ito ni Ma'am Ami sa pagkakaalam ko. 168 yata sila na. Okay. Ngayon, all of a sudden, nung matatapos ang termino ni Ma'am Ami, may nag-resurrect na kontrata, binayaran. Binayaran mo. Ilang buwan niyang binayaran? Bating, where are you? Wala. Magkano binayaran? Eduardo Villa. Equivalent to 6 months. Pero hindi niya ho binayaran yung mga panahong magmula noon. So, ewan ko, ang ng legal office dito, kasi maliwanag mo sa kontrata, nakalagay doon, na pag hindi ka nakabayad ng 3 buwang sunod-sunod, magmula sa pagkaka-release ng kontrata, ground sue yun para mapawalang visa. So, medyo questionable yun. Ngayon, kung nais mong mag-apply, sino man ito, subukan mo. Subukan mo lang, applyan, and then, we will toss this problem to legal. Ngayon, kung papayagan ka nila, well and good. Kaya lang, baka mag-resist yung Mr. Eduardo Villa. Okay. May mga katanungan pa ho dito.
Ano po ba ang status ng Lockwell Building? Sa Lockwell Building po, ibang pa-meeting po uli yun. Magkakandak po kami ng separate meeting for the Lockwell Building occupants po. Kasi alam naman po nating lahat na galing po sa ating engineering office na condemned na po talaga ang Lockwell Building. Pero titignan po natin kung ano po ang magagawa natin dahil naiintindihan po natin na marami po ang matatamaan nga dito sa Lockwell Building na to. And pangalawa po, our existing contract of lease previously issued to stall owners subject to this new foregoing ordinance. Nabanggit din ho kanina na itong ordinansang ito po itong kontratang ito po ay para lang dun sa mga mag-a-apply po ngayon. Para sa applicants po ng panibagong kontrata. Pero yung mga nabigyan na po ng kontrata na hindi pa expired, kung ano po yung hawak nyo, yun pa rin po ang masusunod. So, yung in-explain po ni Attorney Asay kanina, para lamang po yun sa mga mabibigyan ng panibagong kontrata. Yun lamang po. May taga-Arcade 1 pa po ba rito ngayon? Please, yung mga taga-Arcade 1. Kasi, nung mga nakaraang buwan na nagkaroon dito ng dalawang meeting, ang kanilang tanong, kailan po kaya ninyo madidesisyonan yung mga kahilingan namin na bumaba ang upa namin dito sa Arcade at saka yung mga penalty at ilang mga charges. Pinag-usapan na po namin dito sa council, kaharap po ang Committee on Appropriation, sila Ma'am Arlene. Hindi po namin kayo pwedeng madesisyonan agad kung hindi namin may isasaayos yung sa lumang palengke. Kapagka po pinakialaman namin o ibinaba namin dyan sa Arcade 1, baka po mas lalong maging magulo hanggat hindi po naayos sa loob ng lumang palengke. Ito po ngayon yung renewal ng mga bagong kontrata at hinihintay po namin yung market code. Kapag naisaayos po yun, wag po kayong mag-alala at wag niyong isipin na hindi namin tinitingnan. Nakaantabay lang po kami. Paglabas po ng market code, malalaman po natin at siyempre po, ipapasa lang namin yan sa konseho. It's up to the chief executive ng ating syudad kung papayag siya dun sa mga kahilingan ninyo. Yun po yung aming masasabi. Pero inuupuan po namin ito sa konseho. At anyway, malapit naman na. Nag-aayos na tayo dyan sa Old Public Market. Marahil, masusolusyonan na rin natin yung inyong problema. Pero ang hiling po sana namin, huwag nyo nang dagdagan yung inyong mga problema. Kung may mga arrears kayo, magbayad lang po kayo na magbayad. Marami pong nagsasabi na paano kaya kami, sir? Wala kaming kontrata. Eto na. Umpisa na. Sana umpisahan nyo na. Kapag dumating yung 6 na buwan, hindi kayo naglakad, hindi kayo nagayos, at lalapit kayo, sir, may problema ako. May kumukuha na ng pwesto ko. Wala po kami magagawa. Kasi binigay na namin sa inyo, inilatag na po namin kung ano lahat ang dapat yung gawin, ayaw nyong gumalaw, ano po kaya pwede pa namin gawin? Hindi na po kami makakagalaw doon. Kasi nagpa-implement kami ng isang bagay na hindi kayo sumunod, tapos gusto nyo, babaliin namin, mahirap po para sa amin yun. Umpisahan nyo po. Number 1, eto na. Gawin nyo na yung mga dapat ninyong gawin, napakahaba ng panahon. Kung ano yung mga magagawa nyo na, gawin nyo na ngayon. Nang sa susunod, protektado kayo nung kontrata na hawak ninyo. Walang pwedeng makialam sa inyo. Ito po, isa pang problema na pinarating dito, isang hamon para sa amin. Actually, lumipad po ito sa ibabaw sa harapan ko. Wala yatang gustong magbasa. Sana sa paggawa ng lease contract, bigyan ng pansin ng pamahalaan ang sumusunod. Ang katatagan ng isang pamahalaan ay nakasalalay sa katatagan ng buhay at pamumuhay ng taong bayan. Gaano man kayaman at katatag ang pananalapi ng pamahalaan, kung ang buhay at pamumuhay ng taong bayan
ay patuloy na pahirap, walang saysay na pamayanan. Medyo hindi business ko, ano? Alam niyo po, naiintindihan ko po, napakahirap po talaga maghanap buhay. Sa totoo lang, naunawaan ko. Siguro, pwede po ba muna magtanong, tinamaan po ba kayo sa pagbubukas ng Robinson? Yung totoo lang. O, ayan, pare-parehas naman po pala lahat nakaramdam ng hirap. Siguro, ang sagot ko po, dito, hamon ng buhay. Wala po tayong magagawa kung lahat ng bagay na darating sa atin, hindi naman po natin pwedeng pigilan yung pag-unlad ng syudad ng Santiago. Kaya nga po sinabing hamon eh. Ano pa kaya ang paraan na pwede kong gawin sa buhay ko? Mag-isip po tayo. Maglabas tayo ng bagong idea. Mag-research tayo. Ano ba mga pwede ko pang itinda na maidadagdag ko sa paninda ko na alam ko, ito yung mabili. Alam niyo po, huwag po kayong mag-alala sa pag-open ng Robinson. Matataas naman po yung bilihin talaga doon eh. Ako nga po, pumapasok, nanonood lang ng sine. Pero hindi po ako bumibili. Ewan ko kung may makapagpipicture sa inyo dyan na meron akong bit-bit. Nanood lang po ako ng sine. Kasi yun, aminin naman po natin. Yun lang naman ang sinihan natin ngayon dito. Sana po, makakakumpit kayo. Kaya nyo po yan. Naniniwala po kami. So darating pa mga panahon, konting trial lang. At saka, meron din po kasing panahon tulad ngayon na hindi pa talaga umaani. Masasagot po natin lahat dyan pag nag-anihan po. Pagka nag-anihan at wala pa rin pumapasok sa loob ng palengke, aba, mabigat na pagsubok na po yan. Sana po mag-isip tayo, gumawa tayo ng iba pang paraan para naman mapaangat natin yung antas ng pamumuhay natin. Na-challenge po ako sa sinabi nito. Natutuwa rin po ako kasi kami yung dapat mag-isip at gumawa ng mga paraan. Huwag ho kayong mag-alala. Umpisa na ho ito ng patas na pamamalakad. Makikita ninyo, walang makakaramdam ng hindi maganda na namimili kami o meron kaming pinapaboran. Yan po lahat pantay-pantay po. Yun lang po, para wala kayong maging iisipin na hindi maganda. Balik po natin yung ating mikropono sa ating chairman. Ayan, at karagdagan lamang po dun sa sinabi ni Councilor Pando. Mas matakot po tayo kung walang mga ganitong ordinansa, panibagong kontrata dahil po ito ay sinyales lang na may ginagawa po ang inyong mga lingkod bayan. Kaya nasa proseso po tayo ng pagsasaayos ng mga programa, pagsasaayos ng mga ordinansa at mga patakaran po sa ating dito po sa ating palengke para po mas makita natin yung maayos, lahat naman po tayo, gusto natin yung mas maayos na pamamahala dito po sa ating palengke. Kaya kami po sa Sanggunian, sa pamahalaan ay hinihiling po namin ang inyong patuloy na pakikiisa sa amin dahil paulit-ulit ko pong sinasabing hindi po namin ito kakayanin ng kami lang. Kailangan po namin ang inyong ang inyong kooperasyon po. At nabanggit din po kanina na hamon nga ng buhay. Sa inyo po yan ang hamon, sa amin po ang hamon naman ay talagang matulungan din po ang bawat isa sa atin. Hindi lamang po dito sa palengke pero ang bawat Santiagueño po na hindi dahil ang pag-unlad ng Santiago ay nakadepende sa pag-unlad ng bawat Santiagueño. Yun lamang po at nasagot naman po namin ang mga katanungan. Kung may mga karagdagang katanungan po kayo, ay bukas naman po ang aming tanggapan. Maaari po kayong pumunta ng personal at lagi naman po may sasalubong sa inyo. Kung hindi naman po ay maaari po kayong magpadala ng sulat at hanggat sa abot ng aming makakaya po ay tutugunan po namin ang bawat problema po na nakakarating sa aming tanggapan. Meron pa po yata isa. Umabol po yung kanina na 2008. May sinagot uli siya. Last 2008 pa wala kaming lease contract kahit sumulat na kami sa dating administration. Ang building sa amin, updated po kami sa payment ng store. Year 2014, bayad daw po. Sana po ay mabigyan kami ng lease